guys! Hello from Christchurch, New Zealand. So yung last vlog ko guys is yung dumating kami dito. 'Di ba? Hindi ko pa ngayon natapos yung kwento ng pagdating namin. Kwento ko na lang sa inyo mamaya. And ang daming nangyari guys. May nangyari pang isang matindi sa amin. Kukwento ko din sa inyo mamaya. Nagmamadali lang ako today kasi magla-lunch kami nito ni kailangan namin mag-usap dalawa ng aming plano sa buhay. Charot. Plano namin para bukas. Kasi mag-road trip kami bukas, guys. So, kailangan namin mag-usap over lunch. Kung saan namin gusto pumunta, ganyan. So, nagmamadali lang akong magbihis. Kasi baka busy doon. Ang daming tao. So, gusto namin mauna. And kwento ko sa inyo yung mga nangyari sa amin. Yung pagdating namin dito, may drama, 'di ba? Hindi ko nga yun totally na-explain kasi pagod na pagod ako na that night. Kasi gabi na nga kami dumating, mag-aalas 2 na ng madaling araw. So pagod na ako noon. So hindi ko na masyado na kwento sa inyo. And huli na lang siya sinabi ng asawa ko na yun nga. Yung natakot din pala siya doon sa namin, sa landing namin. At saka ngayon, medyo may trauma pa ako, guys. Pag sumasakay ng sasakyan. Kwento ko sa inyo pa mamaya kung ano nangyari sa amin nung Thursday. Today is Sunday. And, kailangan ko mag-sit down nun. Kasi, medyo mahaba yung kwento na yun. Hindi naman mahaba, but, i-insert ko lang din yung mga videos nun. Anyway, magmamadali mong bihis muna ako kasi kakain tayo sa labas. And balikan ko kayo mamaya pag ready na ako. And kasama ko na yung asawa ko. Alright. Saglit lang, guys. Ano? Madumi? Dusty? But it's white. You can't see it much. No, you can't see it. Tanggal siya ng cover ng car. Oh, yeah, of course. I can see it now. There, oh, madumi yung car namin. Tagal nang hindi na, hindi pa nalalabahan. Ano yun? Labahin. Hindi pa na. Okay. Alis tayo. Hindi pa siya naliguan. Hindi siya nag-car. Ang dami niyang... Yeah. Ang dami niyang buhangin, sus. Let's go. Ayan. Mabilis ang bihis lang ako, guys. Kasi alis na tayo sa lunch. And, hindi ko lang asawa kung may naiwan siya. And may story time ako sa inyo mamaya, guys. Mamaya ko na story time. But, first time ever for me. Tapos si Tony, hindi niya first time. But, alis muna tayo. Punta tayo ng Governor's Bay. Maganda dun, guys. Lalo na ngayon maganda yung weather. Medyo warm today. Yesterday, pinaka-high 17. Ngayon is magiging 25 ata. So, that's perfect. That's summer. Warm yan. Pero yung kahapon, hindi siya warm. So, wala naman masyado akong ginawa within the week na hindi ako nag-vlog. Nag-gym ako. Tapos ito na nag-golf lang siya almost every day. Kaya ako naiwan sa bahay. So, nag-gym lang ako. Tagaluto ako ng pagkain nila. And yeah. Yun mostly yung ganap ko. Kaya hindi na din ako nag-vlog. I got a message from Tom. So that worked. Did it? You did? It's just your phone. That's it. It's just my phone. Ayaw nang mag-message ng phone sa akin, guys. Hindi niya ako na-message. So, sa akin lang siya hindi nakakapag-message. Nag-matchy-matchy kami today. Yung aking skirt is from I Am Gifts Ahoy. And yung kanyang top is Under Armour. Madami siya ganitong Under Armour. You got Richie? No, he's gone for his gliding lesson. Ah, very nice. That's scary. He's a bit of right rudder. It's cool. Ang cute ng nito, mas paragliding, yeah? No, glider. No. Glider, so yung plane naiwan ka na. Airplane with no engine. Yeah. You've done that before, diba? Mad. Yeah, I have. Not very often. So yung the other plane gonna pull you up, right? That's it. And then leave you up. They drop you off. Yeah, they drop you off. So engine, yung plane yan na walang engine, mag-glide lang siya sa wind.
Yung ating landing, scary na. So, hindi ko yung natapos yung story time ko nung dumating kami, right? And alam niyo naman guys, na piloto yung asawa ko sa mga old viewers ko ba. So, imagine, kapitan siya. So, ang dami niya ng landing na nagawa. You've done a lot of landing, right, baby? Normal landings? Yes. Yeah, I've done a few. Sobrang dami na kasi from Air Force to commercial plane. Yung commercial plane, lagi siyang may work, diba? And siya yung kapitan. So, siya lagi yung nagtitake off at saka landing pag ikaw yung kapitan. Depende. Sometimes, pwede naman yung second officer. Like yung nangyari sa amin pagdating namin dito. Second officer yung naglanding. And sabi ng asawa ko, what was the landing, babe, last Sunday? It was your what? What was it? Yeah. It was the worst one I've ever been in. And the most scary one then para sa kanya kasi ang laki talaga ng bang na yun. Yeah, it was very close to an accident. Very close to an accident yung landing namin nung Sunday kasi ilang beses niya yung flap ng plane, how many times he tried to put the flap? Speed brakes out. Yeah, Four times. Yeah, yung pang ano ng stop ng wind. And binaba niya na yung wheels na mataas pa yung plane. 5,000 feet. Is it normally like 2,000 feet lang? Yung 1,500 or Airbus, they like them out at 2,500. Yeah, so sobrang taas pa namin, nakataas na yung, nakababa na yung aming gear. Yung aming gulong. So ngayon niya lang sinabi sa akin na natakot siya. Sabi niya, yun yung pinaka nakakatakot naman na landing na sa buong buhay ko. Ang dami kong ginawang landing. Diba? Pero hindi niya sinabi sa akin during that day. Kasi nga, matatakot ako. So, kinip niya lang. Pero nakikita ko kasi sa itsura niya, guys. Hindi siya kasi, siya yung taong hindi siya magkikip. Yung itsura niya, like, tingin siya natingin sa window. Tapos, ay, nako. Hindi pa yan, guys, tapos. Hindi pa yan yung story ng buhay namin within this week. We've been through life between life and death. Correct. Mamaya ako na, I'll tell you guys later yung nangyari sa amin ng Thursday. Na-aksidente kami, guys. As in, totoong accident. Hindi to clickbait. As in, aksidente kami first time. Ngayon, medyo may trauma pa ako. Explain ko sa inyo kung paano kami na-aksidente. Pero pakita ko rin sa inyo yung mga videos nang na-aksidente kami. Kasi bumpy pa eh. Hindi ako masyado makachika. But, ngayon medyo may ano pa ako, pag nag-i-stop si Tony ng brake, parang yung puso ko lalabas din ng sasakyan. Pero hindi kasi si Tony yung nagda-drive nung na-aksidente kami. Hindi yung car namin. Nasa Uber kami. So yung Uber namin na-aksidente. And basta mamaya ako na kwento sa inyo kasi medyo mahabang chika and bumpy pa yung road. So mamaya guys, kwento ko sa inyo. Kain muna kami ng lunch, tapos discuss kami na muna ng aming gagawin bukas. But yeah, diba? Nakakaloka talaga. And akala ko nung time na yun, okay lang lahat. So, parang hindi pa siya nag-sink in sa akin. Tapos, kahapon nung tumawag yung Friday tumawag yung isang driver na nakabangga. Yung nabangga namin din. Hindi siya okay, guys. Ang dami niyang mga pasa at saka ang dami niyang mga bali. So yeah, dun ko na-realize ang laki pala nung aksidente namin. Hindi pala siya yung maliit lang na aksidente. Pakita ko sa inyo, guys. Basta mamaya na lang. Mamaya tayo mag-chika. $30. And the house was what? 300? 300,000. Cute. Doon tayo punta, guys, sa pub na yan. Sana mayroon tayong lamesa. And harbor yan. Nakikita niyo yung tubig doon. Ang ganda kanina kasi hindi ko masyadong na-vlog. Yung pa. Yeah, well, we don't need the... No. You need your jacket? Nah, let me see. Okay.
I'll just take it. Okay. Scary where you go out. The cars. These cars are they should be nowhere near my door. Yeah, okay. Andito na tayo guys. And meron tayong view sa table natin. Pero medyo malayo. Hindi naman malayo. Pero hindi masyadong kita. Andyan. Kumuha lang si Tony ng aming inumin. Diba? Parang hindi totoo ang New Zealand. Parang siyang nasa painting. Parang painting lang. But ito yung table namin. Medyo malamig. Pero okay lang naman. Ako dumplings. Kay Tony fish and chips. Naghanap pa rin kami guys na pupuntahan namin tomorrow. Mga masarap yung dumplings. Ano lang siya, red kasi red like natin. And meron kaming wine. Wine's really good, no? What's that, darling? The wine's really good. The wine is brilliant. Okay guys, that's our very long lunch. Yeah, it was quite long. 3 o'clock na, hoy. Kanina pa tayo dun, babe. 3 hours tayo dun. Yeah, it was a long lunch. It was a long... what do you call it? Argument? Not an argument. Decision making. Yes. Planning. It's a very long planning of what we're going to do tomorrow. Kasi sobrang instant. Like, do it again tomorrow, right? Ganon. Very quick. But we haven't done a road trip for a while. Dito. We did that like Tikapo, but it was only 2 nights now. Yeah, I think we stayed there. I was hoping when, you know, Thomas and Loz were going to come over because I would have tried to get that house again. Yeah, that was a couple of nights down there. That was a very nice house. Lovely house. And I think everything is back to normal in New Zealand because I noticed the price is gone up 50% from the last few years. Now we've been doing a road trip here. And most of the hotels are full. Like 2 of the hotels that we wanted to book is full. On Tuesday, Monday night. Yeah. And the Tuesday. Second week of March. Yeah. We wanted to stay sa Nugget Point but sold out. And we want to stay in Melford Sound Lodge and it's fully booked as well. And they're not, they're quite, the Melford Sound is quite, limited lang yung room, but Nugget Point is a lot of rooms. 120 rooms. And it's all freaking fully booked. Ridiculous. That's ridiculous. Anyway, we already booked the room for tomorrow night. We haven't been to Queenstown for a while. Several months. Yeah, several months. Maybe a year. Maybe a year. We didn't go this last year. And the year before. The last time we went it was the middle of winter, so what winter was it? I can have a look, guys. It was -1 or 2 degrees. Tony and I will. I'll check. Windy pa yung road, so balikan ko kayo. But it's very nice view of the harbor. Oh my god, tough girl. Yung bike. Strong legs. But yan yung ating view, hindi nyo masyadong kita dun. Ayan, kita nyo konti. Ayan. Dito tayo guys sa may dagat. Kasi kakain tayo ng ice cream. So, dito tayo Sumner. So, dagat yan. So, at alam niyo na to guys. Yung lagi natin pupunta. Kain tayo ng ice cream muna dito. Nag-ice cream. Cookies and cream yung sa akin guys, kay Tony. Hindi ko alam. Hokey Pokey and mint. Yeah. Okay.
Time check, 4:30 guys. And nandito na tayo sa pub. So, iwan ko na lang kayo dito sa car. So, nasa pub kami every Thursday and Sunday. Balikan ko kayo mamaya. Iwan ko kayo dito guys. Nandito na si Kuya for sure. Hindi ko alam saan yung car niya. Pero yung pinunta namin dito nung nakaraan guys, doon kami na-accidente ng Thursday. Siyempre, nandito na si Kuya. Doon. Iwan ko na kayo dito. Saan si Kuya? Siya na talaga nandito na. Perfect attendance. Timing is exquisite. Hindi pa kami nakakauwi yung bahay mula kanina. Okay. Time check is now. What's time check, baby? I'm going to hit the floor. 6:19 and we are off. Coins. Bumili lang kami ng tinapay kasi tomato cheese on toast lang kami. Alam mo naman kasi si Kuya hindi yun kumakain every Thursday and Sunday. Eating is cheating. So hindi siya kumakain. But hindi ko kaya yun. Hindi namin kaya yun. So, uwi na kami. Bumili lang kami tinapay. So, hindi naman ako totally gutom. So, ano lang, quick na makakain lang namin. And balikan ko kayo guys. Mamaya. Ito na palutuin natin. Sabihin ko mag-impake ako. Kain na tayo guys. Check ko kung may kompleto si Kuya. Meron kaming kamatis. Nasaan yung cheese ni Kuya? Sliced cheese. Meron naman yung cheese, pero sliced. Ay, meron din siyang isa. Cheddar. Something. Yan. Meron siyang cheese. Okay naman. Meron tomatoes din kami. Oh, good. So, oh, good. Tignan nyo guys yung aming lemon. Ang daming yellow, diba? Oh, char. Bongga yung lemons na yan. Marami din kami kamatis. So, yan yung aming kakainin. Bakit basa? Bakit basa siya, babe? I don't know why is it wet, guys. But, yan, oh. Yellow yan. Lalo na yan. And mag-check si Tony ng radio ng car. At cricket. Hintayin namin si Kuya bago kumain. Nagiinom pa siya eh. Hindi pa naman kami gutom. Akyat tayo dito guys sa taas. Mag-quick story time tayo nga nung aksidente namin. Kasi busy pa naman doon si Tony. At saka gusto ko maglagay ng plants kasi malamig. Wala pa naman si Kuya. Pag alis ko, umiinom pa siya eh. Meron pa siyang meron siyang bagong order na inumin. So, mamaya pa yun siya. So, hintayin na natin siya. Hindi pa naman kami gutom. Quick story time tayo guys dun sa aksidente. And like I said, ilagay ko yung mga clip ng nangyari. Yung mga nakuha kong pictures and yung mga videos na konti. Hindi kasi ako nag-vlog nun guys. So, hindi ko siya na film. Hindi ko siya na vlog kasi hindi naman ako nag-vlog that time. So, story time na lang natin. Tapos, insert natin yung mga videos. And yun nga guys. So, Thursday, usually Thursday talaga guys yung pub day namin. Pub at saka Thursday and Sunday. So, ngayon at saka yung Thursday. So, last Thursday is may bisita si Kuya from Australia. Bukod sa amin, meron siyang nagstay na kaibigan. So, nauna sila doon. And nagsuggest siya mag-Uber na lang kami. Kasi para maiwan yung isang car dito. Kasi hindi kami magdadrive pa uwi. Kasi medyo madami silang iinumin kasi nga may bisita. Tapos nandun yung buong pamilya. So, nandun yung anak ni Kuya, yung ate ni Tony, at saka yung ate ni Tony, at saka si Kuya nga. Tapos, yung friend, tapos yung isa pang kapatid ni Tony, tapos ako, tapos yung brother-in-law. So, madami kami guys. Tapos, isa pang friend na family friend. So, madami kami. Kaya yun nga yung suggest niya, wag na mag-drive kasi for sure magiging mahabang inuman session. Tapos, yung car niya, iiwan niya na lang doon, tapos kukunin na lang kinabukasan. So, kailangan nila mag-iwan ng isang car dito sa bahay para meron silang car na gagamitin papunta doon bukas. Kunyari, nung Friday.
So, habang nasa Uber kami, guys, medyo yung driver namin nagmamadali siya. Hindi siya nakakapagsalita ng English, pero nagmamadali siya and ilang beses siyang nag-overtake sa mga nasa harap niya. Tapos, ako kasi medyo antok pa, so papikit ako, like, tinatry kong i-close yung eyes ko. Tapos ito nasa phone yata siya. Naalala ko lang guys, yung suddenly impact sa car. And after nun, as in, lutang ako. And ang naalala ko lang guys, yung chinek ako ni Tony, sabi niya, are you okay? Are you okay? Tapos, hindi to clickbait guys, as in, totoo itong nangyari. So, tapos, dun pa lang ako nakita ko naman yung yung pagkabangga, yung huli na, nabangga na kami, tapos yung nag-drive pa konti yung sasakyan. So, ang lakas ng impact guys, sobrang lakas ng impact. And, nakita ko yung isang driver ng kabilang car, kasi pag ganito kami guys pa ganon, tapos yung isang daan pa ganyan. So, yung nangyari is, dumiretso yung Uber driver namin, tapos may isang car na pad straight, and nabangga niya kaming ganon. So, nasa likod, buti na lang guys, nasa likod kami. Kasi kung nasa harap kami, yun yung tira, yun yung impact. So, sa side siya nito, nasa right side ako, tapos ito yung nasa left side. So, dun yung impact sa left side. Kasi yung driver namin dito is nasa right side. So, yun yung impact. Tapos, yung nakita ko na lang is yung lumabas yung driver ng isang car, yung blue car. Tapos yung Uber kasi namin white. Tapos hindi nga siya nagsasalita ng English, hindi niya kami tinanong. So lumabas yung driver ng blue car. Tapos sinabihan niya yung driver namin, hindi ka ba tumitingin? Ganun. Tapos hindi naman nagsalita yung driver namin. Tapos binuksan niya yung door namin. Tapos sabi niya, are you guys okay? Parang doon ako parang doon na akong gumising yung diwa ko. Sabi ko, oh my God, nasa car accident kami. As in, aksidente kami. Tapos, lumabas si Tony sa may door kasi nag-drive konti yung driver namin. So, para makalabas kami sa may door. Kasi yung impact nga doon, nandun yung car na isa sa namin. So, hindi kami makalabas. So, nag-drive siya ng konti. So, nakalabas kami. Yun nga yung binuksan na siya ng driver. Tapos, paglabas guys, parang hindi pa rin, parang lutang ako. Ang alam ko lang yung ko lang dun is, nasusuka ako nung nakita ko yung car. Yung bangga, yung impact. Nasusuka ako kasi, ang laki ng niya, yung impact niya doon sa isang car, sa blue car. Tapos yung car namin, nasa harap yung sira. Tapos yung guy na nasa blue na car, yung nabangga namin, or bumangga sa amin kasi nga, 'di ba? Pag ganun kami, and then, hindi kasi nag-stop yung kasalanan ng driver namin, guys. Kasi hindi siya nag-stop, hindi siya tumingin, dumiretso lang siya. So, itong blue car, wala naman siyang option kundi talagang matitira niya yung car namin. Kasi hindi siya makastop. Huli na lahat bago pa siya mag-brake. Matatamaan niya na talaga kami. So, nung time na yun guys, okay lang naman siya. Parang hinahawakan niya yung arm niya. Tapos, in pain naman siya, pero hindi totally na yung, alam mo, yung bothering. So, parang naging okay ako kasi parang okay yung lahat. Ito, okay, yung driver namin, okay. Tapos, yun nga, yung isang driver, yun lang yung masakit yung arm niya. Chinek siya ng sister-in-law ko, guys. Kasi nurse naman yung sister-in-law, yung ate ni Tony. Kasi, tinawagan namin sila na i-pick up kami nila kasi nga na-aksidente kami. So, dumating yung ate ni Tony. Kasi nasa pub na siya that time. Tapos, oh my God, dumating na yung police, 2 car ng police, 2 fire truck, 4 na police, tapos wala pa yung ambulance. So, kinuha lang yung statement namin ni Tony kung ano nangyari, kung sino may kasalanan, tapos umalis na kami. And sobrang bait nung yung nakabangga sa amin, or yung nabangga. Hindi ko alam sino ba kasi may yung nabangga na, yung bumangga sa amin guys, kasi pag ganun kami nga, ayun. So, sobrang bait niya, and kawawa siya guys. Naawa ako bigla sa kanilang dalawa, kasi yung guy na yun, yung
nasa blue car. As in, walang-wala na siya. Yun lang yung meron siya, yung car na yun, guys. And sobrang luma na ng car na yun. Tapos, at the same time na, aawa din ako sa Uber driver, guys. Kasi, alam mo yun, pangkabuhayan nila yun eh. So, hindi ko alam kung, hindi ko maano, yung na-shock ako sa nangyari. Tapos, at the same time, naaawa ako dun sa mga na-aksidente. Kasi nga, 'di ba, yun lang yung meron siya, yung car na yun. Tapos yung isa yun niya, yung kanyang pangkabuhayan. Kasi okay naman kami. And salamat naman, salamat sa Lord na okay kami. My God, guys, hanggang ngayon. Tuwing sa sudden break si Tony, parang lalabas din yung puso ko sa aking dibdib. Kasi parang yun siguro, first accident ko kasi yun. Meron ng mga previous accident si Tony, pero hindi naman malala din. And, yung trauma ko, mayroon pa talaga. So, kada stop niya, na sudden stop, yun yung naalala ko, yung impact ng aksidente. Tapos, nung Thursday yun, nung Friday, akala ko guys, okay lang. Akala ko walang masyadong, like, walang iisipin. Kasi ako, meron lang akong pasa dito sa hita. Maliit lang naman. And, akala ko okay lang talaga lahat. Kasi yung driver namin, obviously okay lang siya. Kasi nasa right side siya, kaming dalawa. Tapos sa left side si Tony. Tapos right side naman yung driver. Pero kasi nga, papunta siya doon. So yung impact niya pa rin. So akala ko okay lang lahat until ng Friday. Tumawag yung, binigay kasi namin yung details namin para sa insurance nila. Just in case kailangan nila ng, yung ano ba, backup sa insurance. Eh nung tumawag siya ng Friday, yung blue car, yung nakabangga namin. Guys, grabe, hindi pala siya okay, guys. Meron siyang 2 broken ribs, and meron siyang torn muscle sa kanyang sa shoulders, at saka meron siyang mga bruises. So, meron siyang broken ribs talaga pala. So, malakas pala talaga yung impact. Kasi siya yung tumama eh. Siya yung side niya talaga yung tumama. Kung nalihis yun ng konti, guys, sa side talaga yun nito ni Sana. Hi. You okay? Yes. Okay. Do you need me to go? I'll just wait for Paul. Yeah. Yeah, so kung sa konting side, hinanap ako ng asawa ko, guys, kasi nandito ako. Kung na-list ng konti, guys, tapos sa door nito yung tama. Kasi nasa likod nga kami, sa harap yung natama, guys. Yeah. So, si Tony at saka yung driver ng isang car, sana yung natamaan. Buti na lang, guys. Kasi buti na lang. Nalihis siya ng konti doon sa taas. And at least walang masamang nangyari sa amin. Yun yung importante. Walang masamang nangyari sa atin. Pero first time ever yun, guys, sa akin. So, medyo, yun nga, nagko-cope pa ako ng pag sudden, hindi naman ako natatakot sumakay ng car or something. Pero yun nga, yung sudden break, doon bumabalik yung nagpa-flashback sa akin yung impact ng car, nang na-aksidente kami, at saka yung parang lalabas yung puso ko sa aking dibdib. Yun yung at the moment na nangyayari. But, thank God, we're okay. We're okay, Lord. Tapos, as in, parang, dun, ang dami kong naiisip, like, oh my God, paano kaya kung, alam niyo yun, yung tapos, ano din guys, ito pala yung time na, pag nasa shock mood ka talaga, mag-freeze ka, hindi ka makakagalaw. Kasi hindi kami gumalaw ni Tony. Hindi kami gumalaw until binuksan ng isang driver yung aming door. And sabi niya, okay lang kayo? Okay lang ba kayo? And chinek niya, yun nga, chinek niya din kami kung okay lang kami. Kasi nung time na yun, okay lang talaga siya. Akala ko okay lang talaga siya. Pero the following day, doon niya naramdaman lahat. Yung yeah, so sobrang kawawa kasi yun lang yung meron siya, yung sasakyan na yun, guys. And sobrang luma na yung sasakyan na yun. And sabi niya, ano nang gagamitin ko ngayon? Yun lang yung meron ako, yung sasakyan na to. So sobrang nakakadurog ng puso, di ba? Tsaka yung Uber driver. Kahit nakasalanan niya, pero syempre, aksidente yun. You know, hindi din naman natin you know, hindi naman siya, hindi niya naman kayang mag-magic or something. Nangyari yun, so, yeah, wala tayong magagawa. And, yeah, so yun yung nangyari sa amin, guys. Yun yung first ever na aksidente na na-experience ko. And, insert ko dito yung mga videos and pictures. And, kayo na bahalang tumingin kung makita nyo. Yeah, so, hindi na siya
hindi na siya pwedeng gamitin yung dalawang cars kasi sa sobrang lakas ng impact niya, yung engine ng dalawang car is nag-move sa away from kung nasaan sila. So, hindi na, right off na yata yung tawag doon. So, hindi na siya magagamit. I-junk na yung cars. Tapos, sa liit ng Christchurch, guys. Ilang beses pa namin nakita yung Uber car namin na na doon sa aksidente, hindi pa siya kinuha right away. Kinabukasan, no, nakita pa namin. Tapos, pauwi kami. May tow car, yung nagtotow sila ng mga sirang car at saka, no, nakita din namin yung car yung car na ginamit namin na nabangga. Oh my God, lagay ko lang dito lahat, guys. But yeah, so yun yung mga nangyari, guys. So, from the sobrang bad na landing to car crash, hindi maganda yung naging first week experience namin. But, at least, nandito naman yung buong pamilya and full support sila. Si ate, yung unang nag-rescue sa amin kasi tinawagan siya ni Tony na naka-aksidente kami. Tapos, nandun lahat ng pamilya sa may, sa pub. And sabi nila, oh my God, okay lang ba kayo? Niyakap ako ni ate kasi yung time na yun talaga nasusuka ako, guys. As in, nasusuka ako. Parang gawin natin dito lahat. Yung mga videos and pictures. Kayo nang tumingin. And hindi siya clickbait, guys. Totoong nangyari siya. And totoong malaking, bangga. As in, malaki talaga, guys, yung bang. Yung pag-impact. Sobrang lakas ng impact. As in. Yung alam ko lang, guys, is, naalala ko lang din konti na medyo umikot konti, gumalaw yung car namin ganyan. Kasi, di ba, natamaan siya, so biglang gumanon siya. Tapos, yun nga, yung chinecheck ako ni Tony, are you okay? Are you okay? Babe, are you okay? Sabi ko, yes, I'm okay. Gumanon lang ako. And then, dun na din siya ni Masmasan din. Parehas kaming dalawa. Oh my God. Ay, so yun, guys. Yun yung story time ko sa nangyari sa amin. But now, mag-i-impake ako for our road trip and kailangan namin mag-ingat. Pero kasi, guys, pag si Tony nagdadrive, mag-iingat naman yun. You need something, baby? Yeah, look, having a cup of tea. Having a cup of tea? Doing the medicine. Charge my phone. Yell at me when Paul is already here. If we do the dinner, baby, okay? Just yell at me when Paul's around. I just do a bit of packing. Yeah. Huh? Sure. Bye. Kailangan ko din mag-charge ng battery kasi yung mga battery ko sira. Anyway, mamaya na lang, guys. Mag-impake muna ako. And yun lang siguro. Baka yun na lang for today. Kasi kailangan ko mag-impake. But yun yung story time natin. My goodness. But awa ng Diyos, guys. Andito pa rin tayo. Buhay na buhay. Salamat sa Diyos. Ito yung pinapasalamat ko. This past few days na okay pa ako. Buhay kami. Okay kami. And wala kaming kahit galos. Meron lang akong pasa sa legs. Pero sobrang liit lang yan. Hindi ko nga. Ayan. Parang ganito lang siya kalaki. Alright. Mag-charge muna ako and mag-charge muna ako, guys, and mag-edit muna ako para may video tayo kahit nasa holiday kami nito ni Sta, which is start bukas. Mamaya na lang. Or bukas na lang. Good night. Up here. Mag-vlog naman tayo bukas.